Magandang araw po mga mahal na manonood. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga motorsiklo na may sidecar. Kilala ito sa mga mahilig sa motorsiklo at ilan sa inyo ay nakasubok na rin sumakay dito bilang pasahero o driver. Mayroon din ba sa inyo na nagkaroon o may ganitong motorsiklo? Maaring mabigat na dnieper mula sa pabrika ng motorsiklo ng Kiev, Ural mula Irbit o i-Seat-H na may sidecar ito. Marami ring mahilig maglagay ng sidecar sa mga modernong dalawang gulong na sasakyan. Kasama rito ang mga Cruiser at Honda Goldwing, malalaking Tour Enduro tulad ng Yamaha Super Tenere at KTM 1000. 270 adventure, pati mga sport touring bike gaya ng Suzuki Hayabusa. Kadalasan, ang paggawa ng ganitong mga sasakyan ay ginagawa ng mga tao ng pribado o kaya naman ay uma-order sila sa mga espesyal na paggawaan. Sa ngayon, may mga production na motorsiklo na may sidecar sa mundo, karamihan ay galing China. Iyan ang ikukwento ko ngayon. Nasa channel kayo ng Crash Moto, magandang panonood. Para sa simula, isang maikling kasaysayan muna. Noong isang yugto ng kasaysayan, karaniwan ang motorsiklo na may sidecar at halos lahat ng kilalang kumpanya ng motorsiklo ay may ganitong modelo sa kanilang linya. Ang motorsiklong ito ay hindi lang praktikal, kundi nagagamit din bilang maranging sasakyan sa turismo at libangan. Ang sidecar ay nagpapahintulot na makapaghatid ng mas maraming karga at dagdag na pasahero at ang disenyo na may 3 gulong ay nagbibigay ng karagdagang katatagan. Halimbawa, nakakatulong ito sa taglamig. Mahilig sa ganitong motorsiklo ang mga empleyado gaya ng pulis, sundalo, bumbero at kartero. Bagamat pinagdatalunan ang pinagmulan ng sidecar, posible pa ring buuin ang kabuwang larawan. Sa dulo ng ika-19 na siglo, may mga pangyayaring nagbigay daan sa paglitaw nito. Noong 1880 na iparehistro ang patent ng roller chain na nagbigay daan sa paggawa ng ligtas na bisikleta na may magkakaparehong laki ng mga gulong. Ang mga malikhaing inhenyero ay agad nakabuo ng magaan na sidecar para sa bisikleta kung saan isinakay ng mga atleta ang kanilang mga binibine. Ang unang mga motorsiklo ay gawa mula sa bisikleta at nailipat din ang sidecar sa motor na ito. Dapat pasalamatan ang mga babae noon sa pag-unlad ng disenyo. Pwede ring isakay ang pasahero sa likod ng driver. Saan ka makakakita noon ng kagalang-galang na babae na ipagpapalit ang mahabang palda sa pantalon at komportableng sidecar sa hindi komportableng upuang nasa ibabaw ng likurang gulong? Ang pinakaunang pagbanggit tungkol sa motorsiklo na may sidecar ay nung taong 1873. Isang pahayagan sa Pransya noon ang nagpalunsad ng paligsahan na may gantimpala sa pinakamahusay na ideya para maghatid ng pasahero ng mag-inhawa at marangya. Ipinakita ang 3 magkaibang paraan. Sa harap, sa likod gamit ang trailer at sa gilid gamit ang sidecar. Matagal nang mas murang alternatibo sa kotse ang motorsiklo na may sidecar. Noong 1906, maraming bansa ang tinalikuran ang ganitong konsepto dahil sa paglabas ng mas maliliit at mas abot kayang kotse gaya ng Fiat 500 at Volkswagen Beetle. Sa ibang mga bansa tulad ng USSR at China, ang mga motorsiklo na may sidecar ay patuloy na naging in demand at ginawa pa noong dekada 80 at 90. Pagsapit ng dekada 2000, halos tuluyan ang nawala ang paggawa ng ganitong uri ng sasakyan sa buong mundo. 10 taon nang lumipas, ipinagmamalaki ng IMZ na sila na lang ang natitirang gumagawa ng motorsiklo na may sidecar. Pagsapit ng ikatlong dekada ng ika-21 siglo, gumagawa na ng maramihan ng China ng buong linya ng motorsiklo na may sidecar. Mula sa magagaan na 125cc hanggang sa mabibigat na 2 litrong V-twin na halimaw. Hindi ko na isa-isahin lahat ng modelo. Titigil ako sa 10 pinakamahalaga para sa akin. L125B11. Minsan makikita rin ang pangalang Jialing Coco, isang maliit na motorsiklo na may sidecar. Ang Jialing, sa totoo lang, ay parang scooter na maingat na kinopya ang disenyo at technical na solusyon ng Honda Super Cub na nilagyan ng medyo elegante na sidecar. Ang makina na may pahalang na silindro ay kinopya rin mula sa Honda. Ang displacement nito ay 100 at 25 cubic centimeters at ang maksimum na lakas ay 8 at kalahating kabayo. Ang kabuang bigat ng motorsiklong ito ay 175 kilo at kaya nitong umabot ng hanggang 70 kilometro bawat oras ang bilis. Pansinin ninyo na may mga bersyon na may kadena o shaft drive para sa likurang gulong.
Noong lumabas ito noong unang bahagi ng Oktubre 2023 taon, ang Jialing na may sidecar ay may panimulang presyo na 15,100 at 80 yuan na nung panahong yon ay mga 2,100 dolyar ng US. Ang pangunahing target nito ay mga baguhang rider ng motorsiklo. Kasunod sa listahan ang Lijian LJ 250B. Mas mataas ang displacement ng makinang maliit na motorsiklo na ito na may sidecar kaysa sa naunang 125. Nilagyan ito ng 250 kubikong isang silindrong makina na may lakas na 11.7 kabayo. Ang sasakyan ay may bigat na 245 kilo at kayang umabot ng 70 kilometro bawat oras ang bilis. Ibinebenta ang Lijian sa halagang 2,500 dolyar. Hindi pwedeng hindi mabanggit si Groza na kilala na mula sa mga episode ni Sunny Quetodela at Andre Scuterts sa episode na ito. Defender 500 LC at ang nauna nitong modelo na Defender 500. Motosiklo ito na may sidecar. Retro military ang estilo. Kaya ang itsura nito ay kahawig ng Soviet at Chinese na motorsiklo na may sidecar noong dekada 60 at 70 at medyo katulad din ng German na sasakyan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, napaka makabago ang loob ng Defender. Noong 2023, ginawa ang bersyon ng Defender 500 na nilagyan ng isang silindrong makina na may 400 at 45cc at pinalalamig ng hangin at langis. Lisensyadong kopya ng makina mula sa Honda XR4 na raan na may pinakamataas na lakas na 30 kabayo at torque na 30 Nm. Noong 2024, inilabas ng mga Chino ang inayos na Groza Defender 500 LC na nakatuon sa pagpapabuti ng performance sa takbo ng motorsiklo. Malalaking pagbabago ang ginawa sa makina. Ngayon, sa frame ng Groza ay naglaladay na sila ng 2 silindrong inline na makina na may liquid cooling na may displacement na 474 na cm kubiko. Kopya ito ng makina ng Honda CB5 dahil ang lakas ng makinang ito ay 54 na kabayo at ang torque ay 50 Nm. 5 bilis ang transmission samantalang 6 sa original na Honda. Pero ang mga Chino, imbes na ika-6 na gear, reverse ang nilagay. Dahil sa paggamit ng injection system sa parehong bersyon, nakuha nila ang mababang konsumo ng gasolina, 4 at 4.5 litro sa bawat 100 kilometro ayon sa pagkakabanggit. Sa Defender 500, ang kapasidad ng tangke ay 13 litro, na sapat na para sa 300 kilometro na biyahe at sa bersyon ng LC, pinalaki ito sa 18. Ngayon, sapat na ito para sa 400 kilometro. Tumatimbang ang motorsiklo ng 300 at 45 kilo, 3 kilo na mas mabigat kaysa sa nauna at kayang umabot ng pinakamataas na bilis na 100 at 40 kilometro kada oras. Ang karaniwang bilis sa highway ay mga 100. Opisyal na ibinebenta ang mga motorsiklong ito sa CIS at Europa. Ang presyo ay 7,000 dolyar para sa Defender 500 at 11 para sa na-update na bersyon. Malamang ay pamilyar kayo sa kumpanyang tinatawag na Shiny Ray. Noong 2020, inilunsad nila ang modelong Side Force 400. At noong 2023, inilabas ang Tornado 520 at ang mga motorsiklong ito ay ganap na magkapareho sa dalawang Defender. At lahat ng ito ay dahil ang lahat ng makinang ito ay ginagawa ng kumpanyang Shiny Ray. Ang Groza ay sub-brand na nagbebenta ng makina sa CIS, habang sa Europa, isang kumpanyang Pranses ang nag-i-import ng mga motorsiklo nito. Iba rin ang mga pangalan doon. Halimbawa, ang Defender 500 LC ay Mash B-Side 500 sa 500cc na klase. May motorsiklo rin tinatawag na Yinggang 500 SUV. Makikita mo rin ang pangalan ng modelong YG 500B2A. Di tulad ng Defender, ang 500 SUV ay mukhang crossover. Kapansin-pansin ang harap at windshield, karaniwan sa Tour Enduro. Ang sasakyan ay nilagyan ng isang single cylinder na 400 at 52cc na makina. Ang lakas ay 41 kabayo at ang torque ay 37 Newton. Ang bigat ng sasakyan kapag handa ng gamitin ay 334 na kilo at kayang umabot ng pinakamataas na bilis na 115 kilometro kada oras. Ang motorsiklo ay para sa biyahe at turismo. Gumamit din ang motorsiklo ng airless type na leading link na front fork. Pinapadali dito ang mas predictable na pagmamaneho ng sasakyan at nagbibigay ng dagdag na comfort habang nagmamaneho. Naglalabas din ang kumpanyang Yinggang ng mga 500 kubikong bersyon ng motorsiklo na may sidecar sa klasikong estilo. Ang presyo ng aparatong ito sa China ay nasa 6,000 dolyar. Ngayon, narito na naman ang gawa ng Jialing, modelo JH600BA. Isang motorsiklong may sidecar na militar ang estilo. Nilagyan ito ng 570 kubikong 4 na stroke na isang silindrong makina na may pinakamataas na lakas na 36 na kabayo at may torque na 46 na Newton meter. Ang aparato ay nilagyan ng 4 na bilis na transmisyon na may reverse gear.
Ang bigat ng motorsiklo sa kumpletong ayos ay 363 kilo at kayang umabot ng hanggang 110 kilometro bawat oras. Ang tangke ng gasolina ay kayang maglaman ng 19 na litro ng gasolina at ang konsumo ay nasa pagitan ng 5 hanggang 5.5 litro kada 100 kilometro. Ang presyo ng motorsiklong ito sa China ay 30,000 yuan o halos $4,000 ng US. Kahit malaki ang displacement ng makina, karaniwan lang ang dynamic na katangian ng Jialing JH600BA kumpara sa dalawang silindrong 520. Sa ngayon, dapat banggitin ang nangungunang kumpanya sa dami ng produksyon ng motorsiklong may sidecar, ang Changjiang, na nangangahulugang Ilog Yangtze. Ito ang may pinakamahabang kasaysayan ng paggawa ng sidecar motorsiklo sa China. Nagsimula sila noong dekada 60 nang tulungan ng Unyong Soviet ang mga Chino sa paggawa ng motorsiklong M72. Kalaunan, lumipat ang kumpanya sa paggawa ng mga boxer engine na overhead valve at ngayon ay mas pinili nila ang inline twin na makina. Dapat simulan ang pagrepaso ng mga produkto ng Changjiang sa mga modelong Dynasty 650 at 650 Pekin Express. Ang 650 ay nagbibigay ng 55 kabayo ng lakas at 62 Nm na torque. Para matugunan ang makabagong pamantayan sa emisyon at bawasan ang konsumo ng gasolina, nilagyan ng Bosch injection ang makina. Ang bigat ng motorsiklo na may sidecar ay 370 kilo at umaabot na hanggang 140 kilometro bawat oras ang bilis. Ang tangke ng gasolina ay may kapasidad na 20 litro at ang konsumo ay 5.5 sa bawat 100 kilometro. Kasunod sa koleksyon ay ang 700 kubikong modelo na SJ700. Parang pareho lang na parallel twin pero medyo pinalaki ang kapasidad, partikular na naging 673 kubiko. Pero ang potensyal ng makina ay mas tumaas. Ang lakas nito ay 74 na kabayo at ang torque ay 68 Nm. Kamakailan lang din ay lumabas ang bersyon ng SJ750 Siberian Express na may parehong makina. Sa gitna ng lahat ng mga sidecar na ito, namumukod tangi ang modelo ng Changjiang CJ800B2. Ito ay ginawa sa estilong cruiser at ayon sa tradisyon, para sa ganitong klase ng sasakyan, nilagyan ito ng V-twin. Ang kapasidad nito ay 800 kubiko, liquid-cooled. Ang pinakamataas na lakas ay 58 kabayo at ang torque ay 65 Newton. Ang bigat ng 800 ay 420 kilo at umaabot ng hanggang 130 kilometro kada oras ang bilis. Ang tangke ng gasolina ay may malaking kapasidad na 29 na litro. Ang tinatayang presyo ay $9,200. May pinapantang halos kaparehong motorsiklo na Mojang CQ8 2 na may sidecar. Gayun din, noong 2024 na taon, nagpakilala rin ang kumpanyang Changjiang ng isa pang kawili-wiling modelo ng motorsiklo na may sidecar. Ito ang V750 Defender na ang panlabas na disenyo ng makina ay kahawig ng mga motorsiklo ng Italianong tatak na Moto Guzzi. Ang bigat ng aparatong ito ay 402 na kilo at ang kanyang 744 na kubikong sentimetro na makina ay may pagmamalaki ang pinakamataas na lakas na 51.5 kabayo. Kaya ng V750 Defender umabot ng 130 kilometro kada oras. May hindi bababa sa dalawang motorsiklo na may sidecar ang Benelli sa kanilang hanay ng mga modelo. Itinatag ng 6 na magkakapatid na Benelli ang kumpanya sa Italia. Sa panahong iyon, matagumpay ang makinang ito sa karera, ngunit kalaunan nabili ng mga Chino ang kumpanya. Noong 2024, ipinakilala ng Benelli ang kanilang flagship na touring model na SRT8, daan kabilang na ang bersyon na may sidecar. Ang motorsiklo ay dinisenyo para sa malalayong biyahe na may sapat na kaginhawaan at ang sidecar ay tumutulong para mailagay ang lahat ng bagahe o makaupo ang karagdagang pasahero. Ang SRT8 daan ay nilagyan ng inline na 2 silindrong makina na may liquid cooling at may kapasidad na 779 na sentimetro kubiko. Napakaganda ng mga katanghian ng makina. Ang pinakamataas nitong lakas ay 96.5 kabayo at ang torque ay 79 na Newton meter. Ang makina ay dinevelop kasama ang kumpanya na KTM. Ang tangke ng gasolina ay kayang maglaman ng 24 na litro ng gasolina na sa konsumo na 5.5 litro ay nangangahulugan ng mahabang biyahe sa isang tangke lang. Ang presyo ng motorsiklo sa merkado ng China ay 53,000 yuan, nakatumbas ng mga $7,500. Mayroon ding modelo ang Benelli ng sidecar na may retro na estilo, ang SRV 500. Ito ay nilagyan ng inline na 2 silindrong maki na may 550 kubiko na kapasidad, 61 kabayo ang lakas, at 55 Newton ang hatak. At meron ding modelo ng motorsiklo na SFT, 700.
At ang bersyon nito na may sidecar sa ilalim ng brand na QJ Motor ay ipinakita sa exhibition ng ICMA sa pagtatapos ng 2024 na taon. Ito na ang ikalawang pangunahing manlalaro sa merkado ng motorsiklo na may sidecar. Noong Setyembre 2023, inanunsyo ng kumpanyang Shinweichi ang pagliha ng bagong brand ng motorsiklo na tinatawag na X-Wedge at agad na nagpakita ng 5 modelo ng motorsiklo na may makina na 2,000 cm3 ang laki. Sa episode na ito, interesado tayo sa isa sa mga iyon, partikular ang Voyager VS 2000. Ang X-Wedge sa estratehikong pakikipagtulungan ay nakuha ang technical na asset ng SNS Cycle ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit may malalaking 2 litrong V-twin ang mga Chino. Ang mga teknikal na katangian ng Voyager ay talagang kahanga-hanga. Ang 2 litrong twin ay nagbibigay ng 103 kabayo ng lakas at 158 Nm ng torque. Dumaan ang puwersa mula sa makina sa 6 na bilis na transmisyon papunta sa likurang gulong at sa gulong ng sidecar sa pamamagitan ng diferensyal. Ang makina ay may bigat na 493 kilo sa tuyong kondisyon at dinisenyo para sa komportableng turismo sa magagandang kalsada. Ang VIS 2000 ay ibinebenta sa presyong katumbas ng $24,000. Ngayon pati Ural gumagawa na ng sasakyan na may sidecar. Dahil sa mga nangyari noong 2022, inilipat ang produksyon sa Kazakhstan para maiwasan ang trade restrictions at parusa. Ang Ural nitong 15 taon ay isang mamahaling laruan na kakaunti lang ang ginagawa. Sa Russia, kakaunti lang ang bumibili nito. Pangunahing merkado ay Estados Unidos, Canada at Australia. May grupo rin ng mahilig sa motorsiklo na gusto ang Ural dahil sa vintage nitong itsura. Napansin ng ilang tagahanga ang drive sa gulong ng sidecar na nakakatulong sa off-road na pagmamaneho. Ang makabagong Ural, kahit may mga bagong teknolohiya tulad ng fuel injection at disc brakes na nakuha ng mga motorsiklo sa ika-21 siglo, malinaw na natatalo ito sa mga Chinese na tagagawa pareho sa katangian at dami ng modelo. Napapansin sa ilang motorsiklo na may sidecar na may lever type suspension sa harap na gulong at 2 spring hydraulic shock absorber. Kaya lang, huwag kayong maniniwala sa iba't ibang chismis o kwento sa internet na nagkalat online na sinasabing ginagaya lang daw nito ang estilo ng motorsiklong Ural. Ang harapang suspension na ito ay tinawag na EARLS bilang paggalang sa inventor na Ingles na si Ernesto Earls na nagpatent ng imbensyon niya. Noong taong 1951, sinubukan ni Earls na mag-alok ng alternatibo sa naging popular noon na telescopic fork. Layunin ng disenyo ni Ernesto na mabawasan ang pagbabago-bago ng haba ng wheelbase. Ang suspensyong ito ay hindi ganong lumulubog kapag nagpepreno at kilala sa magandang kontrol. Ngunit mas mabigat kaysa sa teleskopikong tinidor. Maganda rin ang performance ng Earl suspension sa mga sidecar na sasakyan. Hindi basta-basta lang na mula noong 1955 hanggang sa huling bahagi ng dekada 60, inilagay ng BMW ang ganitong uri ng unang suspensyon sa kanilang mga motorsiklo. Ang desisyong ito ay nagbigay daan sa malaking pagbuti ng kalidad ng pagkontrol sa sasakyan. Noong kalagitnaan ng dekada, 50 naging pamantayan ng mahusay na kontrol ang BMW. Sa Ural at sa mga tiniting ng Chinese na makina, hindi basta inilalagay ang ganitong suspensyon. Ganito ang koleksyon ng mga modernong motorsiklo na may sidecar, mga kaibigan. Aktibong lumalago ang segmentong ito sa China at sa loob ng 1 taon ay ilulunsad na ang ilang bagong at kawili-wiling modelo. Sa episode na ito, hindi lahat ng modelo ng sasakyan natalakay. Sa niche na maliit at katamtamang laki ng makina, marami pang motorsiklo na may sidecar. Naglagay ako ng website link sa description kung saan makikita karamihan ng motorsiklo na may sidecar mula China. Hindi ko intensyon na purihin ang alinmang klase ng makina. Papanoodin ito ng mga tagahanga ng Ural na may shaft drive at sidecar drive dahil para sa ilan, malaking bentahe ito ng motorsiklo na may sidecar. Papanoodin din ang episode na ito ng mga taong may-ari ng gawa ng Chinese na motorsiklo o ng mga interesado ring bumili ng ganitong klase ng makina. Hindi ko rin tinalakay sa episode na ito ang tungkol sa pagiging maaasahan at tibay ng mga motorsiklo. Kailangan dito ng karanasan sa paggamit, mas mainam kung may ilang taon na. Para sa impormasyong ito, lumapit sa mga may-ari ng makina. Ang video na ito ay nagawa dahil sa tulong ng iba. Sa paggawa nito, malaki ang naitulong sa akin ni Alexei Sinev. Matagal ko ng taga-subaybay at isang taong interesado sa mga Chinese na motorsiklong may sidecar. Maraming salamat sa kanya sa tulong.
Dito nagtatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, naging nagbibigay kaalaman at maaring maging kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo nakasubscribe at ibahagi ang episode na ito sa inyong mga kakilala. Sa inyong mga kakilalang mahilig sa motorsiklong may sidecar, huwag kalimutang ilagay ang inyong opinyon tungkol sa mga modernong motorsiklo na may sidecar o particular na modelo sa mga komento. Ito ang Cross Moto Channel. Hanggang sa muli.